Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation, hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian, kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and personal opinion itong naging mensahe po ni VP Sara Duterte sa impeachment na inihain laban po sa kanya. No? So sinabi po ni VP Sara nga na hindi na bago para sa kanya ito dahil ito ay malinaw no, na pambabatikos o harassment patungkol sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo no, sa 2028 kung sakali man na i-consider niya talagang tumakbo sa pagkapangulo 2028 talagang ito na yung laban para sa kanya. So makikita naman natin mga kababayan na nagsanib puwersa na yung mga loyalista, mga pulahan, mga dilawan, mga makakaliwang grupo para po talagang pabagsakin itong si VP Sara Duterte. So una na po nilang ginawa na alisin sa libro no, na kung mayroon silang game plan dyan, inalis na nila si PRRD. Pero para sa akin mga kababayan hindi nangangahulugan na porket na ialis na nila si dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, dito sa istorya, talagang wala silang labas mga kababayan kasi ano ang mangyari kay PRRD, wag naman sana kung siya po ay mamatay no, sa dahig habang siya ay nakakulong talagang lalabas talaga yung galit ng taong bayan, lalo na yung mga tahimik na sumusuporta sa ating Pangulo, dating Pangulong Duterte. At kung siya naman ay makalabas mga kababayan,
ay tiyak din talaga na makakatanggap din talaga ng full support itong si VP Sara Duterte. So wala silang ibang choice mga kababayan kundi labanan talaga itong si VP Sara Duterte sa dadating na 2028. At sa nakikita ko mga kababayan talaga na walang kadala-dala itong makakaliwang grupo sa kanilang mga ginagawang pagkilos laban sa ating pangalawang pangulo, no. At ito nga nangyaring pagbabasura ng Korte Suprema sa mga unang impeachment na inihain dito kay VP Sara Duterte ay talagang masasabi natin na unconstitutional. Samantala sa kabilang banda mga kababayan, napanood niyo po ba no yung impeachment cases laban sa pangulo na talagang grabe no, parang hindi tumagal ng isang linggo yung ginawa nilang pagdinig patungkol diyan. Napakabilis ng proseso at ito ay agarang ibinasura, samantalang itong kay VP Sara Duterte wala akong naaalala na dumaan sa ganitong proseso o ganito kahigpit. Kaya nga sabi ko nung una, kasi first time kong maranasan sa taon ko na 'to na first time voter natin na bumoto nung nakaraan sa nakaraang eleksyon ng national, talagang parang sabi ko, bakit ganito? Ganito pala kabilis ang pag-i-impeach sa mga government official, no, na impeachable. So, parang parang ganun kadali na basta may mga ebidensya kuno, pwede mo nang basta-basta patalsikin yung mga gusto mong itanggal sa pwesto. So, nagulat ako neto yung kay Presidente Marcos na napakadami ng dapat mong pagdaanan. Parang, I think, correct me if I'm wrong, parang 5 ata yun, 5 steps para tuluyan na maipasa na no sa Senado itong impeachment cases laban sa mga impeachable official. So nakakagulat kasi agad-agaran no, parang napakabilis talaga. At ito ngang si Abante mga kababayan, nakakatawa no. So segue lang tayo dito kay Abante na hindi naman binoto ng taong bayan pero umupo bilang congressman namin. Yes, you heard it right. Congressman namin yan dati dyan sa Pandacan. Sakop kami ng Pandacan. Kaya nakakagulat dahil hindi naman siya binoto pero siya ang nakaupo. So itong si Abante nagsalita na sayang daw no yung pera na inilaan sa impeachment cases laban kay Bongbong Marcos. Samantalang itong kay VP Sara daw ay inaabangan daw nila dahil napakarami daw ebidensya. So anong ebidensya na naman ang ihahain ninyo, 'di ba? Ito na naman ba yung mga inihain nyo noon sa doon sa unang impeachment. So, tingnan na lang natin mga kababayan, no? Pero sa tingin ko talaga itong impeachment na to laban kay VP Sara Duterte ay pag-aaksaya na naman ng panahon at pera ng taong bayan, and also paglihis sa tunay na problema ng ating bansa. Itong issue ng flood control scandal na hindi pa rin nasasagot hanggang sa ngayon at wala pang napapakulong na mga mastermind, no? So hindi tayo kontento dyan mga kababayan, kaya dapat bantayan natin yan dahil ito yung tunay na issue, ang pagbagsak ng ating ekonomiya, ang pag-atras ng mga foreign and local investors sa ating bansa dahil sa napakalawak na corruption dito sa ating bansa, no? Kaya itong corruption talaga na to, ito yung punot dulo ng gulo at paghihiwa-hiwalay ng mamamayang Pilipino. So yung magiging komento naman natin dito at opinion sa ipinakita ni VP Sara Duterte na video clip ni Risa Hontiveros kung saan talagang makikita mo talaga yung diin no sa kanyang pagsasalita na talagang ayaw na ayaw nila sa mga Duterte at ayaw na ayaw nilang makabalik. Kaya dapat talaga nilang magsanib puwersa upang nang sa ganun ay hindi na makabalik pa muli yung Duterte family sa kapangyarihan. So bakit kaya sila natatakot no? At bakit patuloy nilang inililink ang pamilya Duterte dito sa China na tinutulungan kuno ng superpower na bansa itong family na to? Pero hindi mga kababayan, kasi Pilipino mismo yung bumoto. 32 million plus ang bumoto nung nakaraang 2022 election kay VP Sara Duterte. Malayo sa 31 million plus ni Bongbong Marcos. No, imagine niyo yan kung tumakbo ng presidente itong si VP Sara Duterte, no? Kumbaga dikit na dikit ang laban nila, pero syempre talagang nagkamali ang ating vice presidente sa pagtandem dito kay Marcos, no, na hindi natin akalain na gagamitin lamang pala si VP Sara Duterte at lahat ng pagkakamali ng administrasyong ito ay ibiniblame sa ibang tao at inililink talaga papunta dito sa mga Duterte. Samantalang noon, wala namang ganitong mga issue, no? Payapa
yung ating bansa. Kahit na tayo ay dumaranas ng COVID pandemic noon, talagang hindi ganito, eh. 'Di ba may mga proyekto pa rin, how much more kung wala pang pandemic 'no? Baka napakaraming talagang legasiya na naiwan ni Pangulong Duterte. Ngayon ano ba? Ano ba yung mga nangyayari ngayon? Puro na lang korapsyon, puro na lang gulo, puro na lang issue yung napapanood natin diyan sa gobyerno, puro drama na lang 'no? Pagpapalit ng mga gabinete, pagbabalasa ng mga gabinete, pagtatanggal, pagre-resign. So hindi na natin alam 'no, at walang natatapos na ano talaga na issue na nasasagot talaga at napapanagot talaga yung dapat managot. Kaya etong nga ipinapakita kong video sa inyo, ito yung mga nakaraang video natin nakuha sa Iglesia ni Cristo no, na nagtipon-tipon po sila para dito sa transparency and accountability no, na panawagan nila sa ating gobyerno. So ang malaking bagay din 'to mga kababayan upang ipakita sa gobyerno natin na talagang galit at pagod na yung taong bayan dahil sa mga ginagawa nito 'no. Dahil ang gobyerno sana natin yung nagiging timon 'no, yung pangulo natin yung dapat nagiging timon kung saan tayo papunta, kung saan tayong future papunta. Pero sa nakikita natin mga kababayan, hindi ko alam kung may maayos pa ba tayong kalalagyan o kaya yan yung inaano ni VP Sara Duterte kung may Pilipinas pa ba after netong administrasyong ito. Pero hopefully at naniniwala pa rin tayo sa kapangyarihan ng ating konstitusyon na mananaig at mananaig talaga ang katotohanan.